Book title, Love Is, of Precious Hearts Romances by Ezra Lindsay. Chapter 1. Hindi maiwasan ni Ranaya ang mapasimangot dahil sa pag-alog-alog niya sa loob ng tricycle na sinasakyan. Hindi niya masisisi ang driver dahil alam niyang nag-iingat ito sa pagmamaneho. Sadyang malubak lang ang daang tinatahak nila. One-way road iyon. For 29 years, nakasanayan na niya na ganoon ang daanan sa kanila dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin naaayos ang kalsada. Nagdaan na ang ilang eleksyon, ilang mayor na rin ang nangakong ipapaayos ang kanilang kalsada pero hanggang ngayon ay nananatiling ganoon pa rin ang hitsura. Tuwing umuulan, nagtutulong-tulong na lang ang mga tao sa kanila upang tabunan ang mga lubak. Temporary fix lang, kaya nasisira pa rin pagkatapos ng malalakas na ulan. Gaya ng daan, nakakalungkot na tila hindi na umuunlad ang kanilang bayan, ang kanilang purok. Welcome to Tikob, Purok 7. Basa ni Ranaya sa signage na nakapako sa isang kawayan na ginawang poste. Ang kanilang purok ay tila isang isla na napapalibutan ng palayan sa halip na tubig. Nakahiwalay ang purok nila sa iba pang mga purok ng kanilang barangay na malalapit naman sa highway. Bago marating ang Purok 7, ay tatahakin muna ang bukirin gamit ang makitid at hindi sementadong daan. Sa una, aakalain mong wala ng kabahayan doon pero sa gitna ng palayan ay naroon ang kanilang komunidad na pagsasaka ang pangunahing hanap buhay. Kung mayroon mang nagbago sa kanilang purok, iyon ay maliit na bagay lang. Tulad ng 2 poste ng ilaw sa gilid ng daan para hindi matakot ang mga tricycle driver na maghatid sa lugar nila tuwing gabi. But the rest remain the same. Kung isa kang bata, masayang manatili sa kanilang purok. Malaya kang makakatakbo sa mga daan nang hindi mag-aalala ang iyong mga magulang na baka ikaw ay masagasaan. Malawak ang mga palayan na maaaring paglaruan ng baseball. Maraming mga puno na pwedeng akyatin. Pero habang lumalaki si Ranaya, ay nakikita niya ang downside sa pagtira sa kanilang probinsya. Simple ang pamumuhay sa kanila, kaya ang mga tao ron ay nananatiling ganoon ang pamumuhay. Simple. Kontento na kung ano ang meron sila, kung ano ang napuprovide nila para sa kung ano man ang kailangan para sa araw na yon. Nakatamara na rin yata ang mangarap ng higit sa kung ano man ang meron sila. Halos lahat ng nakatira sa Purok 7 ay kamag-anak ni Ranaya at nalulungkot siya na ang mga pinsan niya sa side ng kanyang ama ay hindi man lang nakatungtong ng high school dahil sa kahirapan. Ang iba nga, maging high school ay hindi na rin natapos. Maswerte siya at nakapag-aral siya ng college dahil doon namulat ang mga mata niya sa kahirapan ng buhay sa kanila. Nag-umpisa siyang mangarap para sa kanyang sarili, para sa kanyang pamilya. Sa ngayon ay unti-unti niyang inaabot anuman ang pangarap na iyon. Pinaghirapan niya kung anuman ang naabot niya ngayon at patuloy pa ring magsusumika para maabot pa ang ibang pangarap. Napabuntong hininga si Ranaya habang nakatingin sa berdeng kapaligiran. Kahit naman ganoon ay namiss din niya ang kanilang purok, ang kanyang mga kamag-anak. Madalang ang pag-uwi niya sa kanila kahit hindi naman masyadong kalayuan ang Maynila sa Zambales. Wala din naman siyang gagawin doon. Lagi tuloy siyang may dalang libro o kaya DVDs na pwedeng pagkaabalahan kapag naroon siya. Pero dahil kaarawan ng kanyang ama ay kinailangan nga na umuwi siya. She took a Friday leave kaya hanggang weekend siya sa kanila. Nagulantang si Ranaya mula sa kanyang pagmumuni-muni nang makarinig ng malakas na busina sa harap. Sa harap nila ay naroon ang isang pajero na kulay itim, na tila wala yatang balak na tumabi kahit alam naman ng driver niyon na hindi magkakasya ang 2 sasakyan sa daan. Nainis siya nang ang tricycle driver ang nagbigay daan. Halos isadsad na ng pajero ang sinasakyan niya sa mga kakawating nakaharang sa gilid ng daan para lang maidaan ito ang kotse. "Kuya, matutusok na ako ng sanga," reklamo ni Ranaya nang pumasok sa loob ng tricycle ang ilang sanga ng puno na muntikan ng tumusok sa kanya. "Pasensya na, ineng." Alam ni Ranaya na natatakot ang driver na sumabit ang tricycle niya sa pajero na kadaraan lang. "Baka nga naman magbayad pa ito."
pero naiinis pa rin siya, lalo na nang basta na lang umandar ang Pajero at mabilis silang iwan, ni hindi man lang nagawa ng driver na magpasalamat o kaya bumusina man lang. Tanging alikabok ang iniwan nito sa kanila. Inis na inirapan niya ang plate number ng sasakyan niyon. Madali niyang mapapansin ang sasakyan kapag napadaan iyon sa kanila dahil bibihira lang naman ang may dumaraang ganoon kagandang sasakyan sa kanila. Madalas ay tricycle o kariton ang nakakalat sa kalsada o hindi kaya ay motorsiklo. Nang tumigil ang tricycle sa harap ng kanilang bahay, ay mabilis na lumabas ng kanilang bahay ang ina ni Ranaya. Marahil ay kanina pa naghihintay sa kanyang pagdating. Napangiti siya. Kailan ba ang huling pag-uwi niya roon? Nang nagdaang bagong taon pa yata? Inang, aniya, saka nagmano. Ang inang ay Ilocano para sa nanay at amang naman para sa tatay. Kinuha ng inang ni Ranaya ang bag na dala niya. Kumusta ang biyahe? Tanong nito. Okay naman po, aniya. Nakita niya ang pamangkin na nakasunod sa kanyang ina. Anak ito ng panganay niyang kapatid na si Ate Marife. Nagtatrabaho kasi ang Ate Marife at asawa nito sa Maynila, kaya ang inang nila ang nag-aalaga sa bata. Umuwi na lang sa kanila ang bayaw niya at kapatid kapag weekend kung walang trabaho. Daniel, kistita. Umupo si Ranaya upang magpantay sila ng bata. Nakatingin lang si Daniel sa kanya pero maya-maya ay lumapit. Tita Blue! Anito nang nasa harap na niya. Napatingin si Ranaya sa kanyang inang. Saka siya tumawa dahil sa itinawag sa kanya ng pamangkin. Madalas kasi, tuwing tumatawag siya sa kanila, ay pinapaulit-ulit niya sa pamangkin ang pangalan ng paborito niyang banda, ang CN Blue. Kaya ngayon ay Tita Blue na ang nakasanayan nitong itawag sa kanya. Kinarga niya si Daniel at saka hinalikan. Nasa balkonahin na rin ng bahay ang mga pinsan niya. Naroon si Weng na mas bata sa kanya pero ngayon ay 2 na ang anak, maging si Jane na may isa na ring anak. Parehong hindi nag-college ang dalawa. Naroon din si Ray na kapatid ni Weng at si Jason, ang mga bading niyang pinsan. Kumusta? Tanong ni Ranaya sa mga pinsan. Heto, mga pretty pa rin kahit malalaki na ang mga anak namin. Ang tagal mong hindi umuwi dito, ani ni Weng. Oo nga Ate Ran, sabi naman ni Ray. Siguro busy ka sa boyfriend mo kaya ayaw mong umuwi dito, no? Dagdag nito. Wala akong panahon sa boyfriend. Sa trabaho, meron. Ani ni Ranaya na pinaikot ang mga mata. Anak ko, mag-boyfriend ka na ate. Napag-iiwanan ka na ng mga to. Saad naman ni Jason. Hahanapan ka na lang namin dito kung wala kang mahanap sa Maynila. Dugtong naman ni Jane. Utang na loob. Huwag taga rito. Ani ni Ranaya na ginusot ang ilong. Kung taga rito ang mapapangasawa niya, hindi na baling tumandang dalaga siya. Hindi sa minamaliit niya ang mga lalaki sa kanilang lugar. Pero kung taga rito ang mapapangasawa niya, ibig sabihin ay dito din siya titira. At matutulad siya sa mga pinsan na naging housewife. Ang buhay niya ay nasa Maynila. Na-establish na niya ang career doon. Career na tumutulong para mapaganda ang kanyang buhay, maging ang pamilya niya. Hindi niya iyon iiwan nang dahil lang sa pagmamahal. Kakarating ko pa lang bakit kanya na kaagad ang pinag-uusapan natin. Ani ang tumatawa saka napailing. Binalingan niya ang kanyang inang. Inang, palabas naman ang nasa plastic. Ibigay mo sa mga bata. Nakita niya ang ilang kabataang nagsisunuran sa kanilang bahay. Tuwing umuwi si Ranaya ay lagi siyang handa sa mga pasalubong. Marami kasing bata sa kanila at madalas ay sa kanilang bakuran naglalaro. Kasama ang mga anak ng pinsan niya. Ibinaba niya si Daniel na nakigulo sa kanyang ina sa pagbubukas ng plastic. Napatingin si Ranaya sa silong ng mangga kung saan abala naman sa paglalaro ng mahjong ang iba niyang kamag-anak. Kumaway ang mga ito na ginantihan niya ng ngiti. Hindi niya maintindihan kung paano nagagawa ng kamag-anak niya na magsugal kahit hirap na sa buhay. Minsan, kapag ang inang niya ang naglalaro, ay pinapagalitan niya. Busy na naman sila, komento niya. Di ka pa nasanay dito, libangan na ng mga tao rito ang pagsusugal. Kung hindi sugal, inom naman sa mga lalaki, sagot ni Ray. Oo nga naman, bakit nga ba hindi na siya nasanay? Marahil dahil nag-e-expect siya ng magandang pagbabago para sa mga ito. Bumuntong hininga siya, saka ipinagpatuloy ang pakikipagkamustahan. Tamang-tama at ipapakilala ka namin kay Kuya Gray. Si Ray uli na tila kinikilig. Sinong Gray? Tanong ni Ranaya.
Gray Montenegro. Ang gwapo niya, Ate Ran. Baka type mo. Maraming nagka-crush sa kanya dito. Dugtong pa ng pinsan. So, isa ka doon? Nakataas ang kilay na tanong niya. Ang gwapo eh, pero kung magiging type mo siya, go, sa'yo na siya. Natawa siya sa sinabi ng pinsan. Sino nga ang Gray na to? Siya yung nakabili ng lupa dyan sa likuran, paliwanag ni Weng. Natigilan si Ranaya. Oh, tanging nasabi niya. Pero, dahil sa nalaman, alam niya na hindi na niya magugustuhan kung sino man ang lalaki. She had her reason. Ang balita ko nga, nagkumpisa na sila sa pagpapatayo ng bahay dyan. Oo, malaking bahay. Engineer si Gray. 'Di ba sabi mo noon ang gusto mong mapangasawa ay engineer? Ayan, baka si Gray na ang inihintay mo. Na-excite na saad ni Jane. Umiling na lang si Ranaya sa ngumiti ng pilit. Kita sa likod ang ipinapatayong bahay, nagdag pa ni Jane. Sisilipin ko mamaya. Tugon na lang niya. Nagpaalam siya sandali para dalhin ang gamit sa kanyang silid at upang makapagbihis. Nang makapagbihis ay muli siyang lumabas ng bahay at nagtungo sa likod. Mula roon ay nakita niya ang kubong ipinapatayo para pansamantalang tirhan ng nakabili ng lupa habang ongoing pa ang construction ng malaking bahay. Malungkot na napangiti si Ranaya habang tinititigan ang lupang noon pa man ay pinapangarap na niyang bilhin. Pangarap niyang ibigay sana iyon sa kanyang ama para may sarili itong lupang sinasaka. Pangarap din niya na sa lupang iyon ipapatayo ang kanyang dream house na titirhan kapag nagretiro siya. Malapit na niyang maabot ang pangarap. Nakakalungkot lang na may umagaw sa kanya ng pangarap na yon. Chapter 2, Flashback. May nakabili na ng lupa sa likod, wika ng inang ni Ranaya na nakausap niya sa cellphone. Ha? Anong sabi ninyo? Tanong niya dahil hindi agad nagrehistro sa kanya ang sinabi nito. Sabi ko ay may nakabili na ng lupa doon sa likuran ng bahay. Dahil sa ibinalita ng ina ay hindi agad nakaapuhap ng sasabihin si Ranaya. Sino ang nakabili, inang? Hindi niya maiwasang mautal. Taga Maynila. Kailan pa nabili? Noong 1 buwan pa yata. Ngayon nga ay inuumpisahan na ang paggawa ng bahay. Ganon ba? Nangihinang napaupo si Ranaya. Alam ng kanyang mga magulang na pangarap niyang bilhin ang lupang nasa likuran ng bahay nila sa probinsya. Isang malawak na bukirin iyon na sinasaka ng kanyang ama. Ang kanyang ama ang pinagkatiwalaan sa pagtatanim doon ng palay at pagkatapos ng anihan ay nagbibigay na lang sila ng palay kay Manong Anton bilang bayad. Nang malaman ni Ranaya na ibinebenta ni Manong Anton ang lupain sa kadahilan ng tuluyan ng magmamigrate sa Amerika ang pamilya nito, sinabi niya sa kanyang ama na pag-iipunan niya iyon para bilhin at ibigay dito. Gusto kasi niyang magkaroon ng sariling lupang sinasaka ang kanyang ama para hindi na ito umuupa. Nagtrabaho ng maayos si Ranaya para makapag-ipon, kasabay na rin ng patuloy na pagsuporta sa kanyang pamilya. Kinausap din niya si Manong Anton tungkol sa plano niya. Inaayos na nga rin niya ang paglulon sa office para sana pandagdag sa kanyang ipon. Pero hindi na pala iyon kailangan. Naunahan na siya sa pagbili ng lupa. Hindi rin naman niya masisisi si Manong Anton, lalo na kung may ibang buyer na ito na may handa ng pera na ipambabayad. Wala rin naman itong ipinangako na sa kanya ibibenta ang lupain. Nakakalungkot lang na hindi na niya matutupad ang pangarap. Hindi na mabubuo ang planong iginuhit niya sa kanyang sketchpad. Mananatili na lang na isang drawing ang bahay. Na-picture na ni Ranaya sa isip ang magiging hitsura ng summer house na yon sa gitna ng palayan. Kulay puti sana ang bahay. Contrast sa berdeng kulay ng palayan. Malalaki ang bintana para malayang makapasok ang sariwang hangin. Naka-elevate para hindi na sila bahain. Ganoon din ang daang ipapalagay niya patungo sa bahay kung saan ang magkabilang gilid ay tataniman niya ng mga puno at mga namumulaklak na halaman. Kahit kaliit-liit ang detalye ay naisip na niya kaya masakit para sa kanya ang isiping hanggang pangarap na lang iyon. Bakit daw ibinenta agad ni Manong Anton ang lupa? Nakausap ko na rin naman siya. Nakaramdam si Ranaya ng frustration dahil doon. Hindi ko din alam.
si amang mo pa rin naman ang ginawang katiwala ng bagong may-ari ng lupa. Bakit siya pumayag? Lalong nanghina si Ranaya dahil doon. Pinangarap niyang mapasa kamay ng kanyang ama ang lupa, hindi ang maging katiwala lang. Wala namang ibang ginagawa ang amang mo, kaya tinanggap niya ang trabaho. Dagdag kita din naman dito. Para namang hindi ako nagpapadala dyan ng pera at kailangan pa niyang tanggapin ang trabaho. Nagbibigay din naman sina May at Belia, pati si Ate Sel. Sa kanya nagtitiwala si Gray kaya siya ang kinuha. Isa pa, mukha namang mabait ang mag-ama. Kasundo na nga nila ang mga tao dito sa Tikub. She took a deep breath. Pasensya na kung hindi ko na nabili ang lupa para sa inyo. Gumaralgal ang kanyang tinig. Okay lang naman iyon, anak. Huwag mo nang alalahanin yun. Binigyan pa rin naman si amang mo ng bahagi ng lupa na kanyang sasakahin. Pagkatapos magpaalam ni Ranaya sa kanyang inang ay hindi na niya napigilan ang mapaiyak dahil sa pagkabigo sa pangarap para sa mga magulang. Nakaramdam din siya ng inis kay Manong Anton na hindi naman lang sinabi sa kanya na naibenta na pala ang lupa. Ganoon din sa bagong may-ari dahil pakiramdam niya ay inagaw nito mula sa kanya ang kanyang pangarap. Present. Hindi napansin ni Ranaya na may tumulong luha sa kanyang pisngi habang nakatanaw sa lupain. Habang nakatanaw siya roon ay narealize niyang kailangan na niyang baguhin ang plano para sa kanyang dream house, maging ang lupang maaari niyang bilhin para sa kanyang ama. Pero saan? Maganda sana ang lokasyon ng lupain ni Manong Anton dahil nasa likuran lang ng bahay nila ang palayan. Marami siyang dapat pag-isipan at hindi niya alam kung saan mag-uumpisa. Kung hindi pa nakarinig si Ranaya ng tunog ng paparating na sasakyan ay hindi pa siya matitinag sa pagtanaw sa lupain. Pinahid niya ang luha at bumalik sa bahay. Nakita niya ang isang pajero na kulay itim na tumigil sa tapat mismo ng kanilang bahay. Kunot ang noong napatutok siya sa plate number ng sasakyan. Iyon din ang sasakyang nakasalubong niya kanina. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang matangkad na lalaki. Nakangiti ito habang sinasalubong ng mga batang naglalaro sa bakuran. May bitbit na plastik ang lalaki. Natigil sa paglalakad si Ranaya nang mapagmasdan ang mukha nito. The man was good looking. May kahabaan ang buhok na umabot na sa balikat. His skin was tan at sa suot na puting t-shirt maging sa suot na jeans ay bakas ang matipunong pangangatawan. Habang papalapit si Ranaya sa lalaki ay lalong tumitimo sa kanyang isip ang bawat detalye ng mukha nito. Maayos ang may kakapalan nitong kilay, matangos ang ilong, ang pinkish na mga labi ay hindi makapal and they seem good enough to kiss. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa naisip. Pero muli namang bumalik ang paningin sa lalaki. His eyes. She was looking directly into his eyes. Hindi niya alam kung kailan pa nagtama ang kanilang mga paningin. But right now, she was staring at his sparkling eyes. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kung mag-iiwas ba ng tingin o itutuloy ang pagtitig. She bit her lip and in the end, she decided to look away. Gray, siya pala ang sinasabi ko sa yung pinsan namin, si Ate Ranaya. Mabilis na napatingin muli si Ranaya sa lalaki nang marinig ang pangalan na binanggit ni Ray. Gray, mahinang usal niya na sa kanyang palagay ay umabot sa pandinig nito. Ngumiti si Gray sa kanya, nahigit niya ang hininga dahil doon. He might be too good looking pero ito pa rin ang umagaw ng kanyang pangarap. Inilahad ni Gray ang kamay. Mahigpit namang ikinuyom ni Ranaya ang kamay habang nakatitig sa kamay nitong nasa harap niya. Finally, we've met. I've heard a lot of things about you, wika ng lalaki. Napatingin si Ranaya sa pinsang si Ray. Naikwento ka na namin sa kanya, paliwanag nito. Noon siya muling bumaling kay Gray. I hope what you heard was good. They are, he said. His gaze was still glued on her. Inabot ni Ranaya ang kamay ni Gray. It was short,
Mabilis niyang binawi ang kamay dahil sa malakuryenteng dumaloy roon. Hindi niya mapigilan ang panlalaki ng mga mata dahil nagulat siya sa naramdaman. Nang tumingin siya kay Gray, ay may dumaan kung anong emosyon sa mga mata nito na hindi niya matukoy kung ano. Gray, nandito ka na pala. Napatingin si Ranaya sa kanyang inang na lumabas ng bahay. Auntie, ito na yung pinabili mo. Ibinigay ng lalaki ang bitbit na plastic sa inang niya. Ano yan, inang? Tanong ni Ranaya. Lulutuin kong ulam nila mamayang gabi. Bakit kayo ang magluluto? Tanong niya pagkatapos ay nagpalipat-lipat ang tingin sa inang at kay Gray. Ako na kasi ang nagluluto sa kanilang mag-ama. Kailan pa? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Pinigil ni Ranaya ang pagtaas ng boses dahil sa nalaman. Dati nang gawain ng inang niya ang magluto para sa iba. Noon ay madalas itong tinatawag sa kanila kapag may mga kasal o anumang okasyon para mamuno sa pagluluto dahil sa galing at sarap nitong magluto. Naglaylo ang kanyang ina nang magkasakit. Bawal na itong magbabad sa sobrang maiinit na lugar. Pero ngayon, nagtatrabaho na rin pala kay Gray maging ang inang niya. Hindi nito iyon sinabi sa kanya dahil alam nitong magagalit siya. Tama, dahil iyon mismo ang nararamdaman niya ngayon. Babanggitin ko rin sana noong tumawag ako sa'yo, kaya lang hindi natuloy dahil nagpaalam ka na. Sagot ng inang ni Ranaya. At hindi na ninyo nabanggit uli sa akin. Kahit isa, kina ate, walang nagsabi sa akin. Ako sa niya. Kaunti lang naman ang niluluto ko at hindi naman ako napapagod sa ginagawa ko. Sinasabay ko na nga lang din yon sa pang-araw-araw naming pagkain ng amang mo dito. Bumaling ang kanyang ina kay Gray. Maging si Gray ay iyon din ang ginawa pero muli rin namang nag-iwas ng tingin. Wala na akong magagawa. Nanlulumong saad niya. Maya-maya ay nag-excuse siya. Tinanguan niya sina Ray, Gray at saka umalis. Pagdating sa kanyang silid ay nagkukot-kot si Ranaya sa inis. Ang inis na napupunta kay Gray na unti-unting lumalalim kahit aminado siyang gwapo ang lalaki. Maagang nagising si Ranaya sa kabila ng pananakit ng kanyang ulo. Kailangan pa nilang mamalengke para sa mga handang lulutuin sa birthday ng kanyang amang. Tamang-tama at Sabado at araw ng palengke. Anong sasakyan natin? Tanong niya kay Jason na kasama nila upang makatulong sa pagbubuhat. Sinabihan ko na, papunta na daw siya, sagot ng pinsan. Tumango si Ranaya at kinuha ang basket na nasa balkonahe. Nang ilang sandali ay marinig ang ugong ng sasakyan na naging pamilyar na sa kanya. Kumunot ang kanyang noo nang makitang pumarada iyon sa harap ng kanilang bahay. Sa gilid ng bahay, lumabas ang kotse dahil naroon ang ginawang daang patungo sa dating lupain ni Manong Anton. Lumabas ang nakangiting driver, basa pa ang mahabang buhok, nakasalukuyang naka-brush up. He was wearing a simple white shirt, shorts, and slippers but he still looked good. Lihim na umungol si Ranaya. Their eyes met. Hi, bati ni Grace sa kanya. Tumango siya bilang tugon, saka inalis ang tingin sa binata. Hindi rin nakaligtas sa kanya nang pasadahan siya nito ng tingin. Uminit ang kanyang pakiramdam dahil sa ginawa ng lalaki. She was wearing a loose shirt and shorts. Hindi man lang siya nakapagpulbos. Sa palengke lang naman ang punta nila, pero ngayon ay nako-conscious na siya sa hitsura. Tara na, maya-maya ay saad ng kanyang ina. Wala pa yung sasakyan natin, tugon ni Ranaya. Ayan na oh, itinuro ni Jason ang sasakyan ni Gray. Hindi agad nakatugon si Ranaya. Nandyan naman yung tricycle ni Uncle Ideng. Nag-abala pa kayo ng iba. Maya-maya ay sabi niya. Don't worry, I volunteered, ani ni Gray. Wala kang gagawin sa inyo. Hinihiling niyang magbago ang desisyon ng lalaki. Wala, pinahinto muna namin ang paggawa ng bahay dahil birthday nga ni Uncle Joe. Nakaramdam na naman si Ranaya ng inis dahil sa familiarity ni Gray sa kanyang mga magulang. Napansin niya noong una na ang tawag nito sa kanyang inang ay auntie at sa kanyang amang naman ay uncle pala ang tawag nito. Tara na, nang sariwa pa ang maabutan natin sa palengke, wika ng kanyang inang. Tumango siya kahit naiinis.
Doon ka na sa harap umupo, utos ni Jason, pero umiling si Ranaya. Doon ako sa likod, mabilis niyang tugon. Ipinagbukas ni Gray ang kanyang inang na nauna nang pumasok sa pajero. Ganon din ang ginawa sa kanya ng binata. Pero hindi niya ayon binigyan ng pansin. She was on the verge of being snobby and irritated at hindi siya usually ganoon. Jason, isuot mo yung seatbelt mo dyan. Ani ni Ranaya sa pinsan bago pa andarin ni Gray ang sasakyan. Napatingin sa kanya si Gray pero hindi niya pinansin at sa halip ay sa labas ng bintana tumingin. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako kaskasero sa pagdadrive. You're safe with me. Hindi sumagot si Ranaya na kunwari ay walang narinig. Kailan ka pala uuwi? Maya-maya ay tanong ni Jason sa kanya. Bukas. Agad-agad? Bulalas nito. Kahapon lang yung leave ko. Sa susunod na magbakasyon ka, sana naman yung mas mahaba. Minsan ka na nga lang umuwi dito sa atin, hindi mo pa sulitin. Wika ng kanyang inang. Oo nga naman, sagot ni Jason. Sasagot na sana si Ranaya na wala naman siyang gagawin doon pero nakita niyang tila naghihintay rin si Gray ng kanyang sagot kaya nanatili siyang tahimik. Buong biyahe ay tahimik lang siya at panaka-naka lang ang pagsingit sa kwentuhan ng inang niya at pinsan, maging si Gray. Nang makarating sa palengke ay muli silang ipinagbukas ni Gray ng pinto pero muli ay wala siyang sinabing kahit ano ukol roon. Akin na yan, kinuha ni Gray sa kanya ang hawak na basket. Tumaas ang isang kilay niya pero nginitian lang siya ng lalaki. Si Gray nga ang nagbitbit ng mga pinamili nila gaya ng sinabi nito. Bawat bilhin ni Ranaya at ng kanyang ina ay kinukuha nito sa kanya. Hawak nito ang basket habang nakasunod sa kanila at kasabay si Jason. Abala si Ranaya sa pagbili ng nasa listahan pero hindi pa rin nakaligtas sa kanya ang mga itinatapong sulyap kay Gray ng kababaihang nakakakita rito. Bakit hindi? He stood out from among the men in the market. Maging siya ay pansin iyon kahit ayaw sana niya. Naging mabilis ang kanilang pamimili dahil sanay na sanay ang inang ni Ranaya sa pakikipagtawaran. Nang makauwi sila sa bahay, ang akala niya ay uuwi na rin si Gray, but he stayed. Mukhang madalas sa kanilang bahay ang lalaki dahil nakakalabas-masok ito roon. What are you doing? Tanong ni Gray nang biglang pumasok sa kusina. Inuumpisahan na nilang magprepara ng lulutuin para sa merienda. Gagawa si Ranaya ng lumpiang sili at nagbabalot na siya nang pumasok ang lalaki. Nagangat siya ng tingin mula sa ginagawa. Alam niyang ramdam ni Gray ang pagiging aloof niya, pero heto at lumalapit-lapit pa rin ang lalaki. Sinusubukan niyang hindi magsungit pero kusang lumalabas ang kanyang iritasyon. Are you not going home yet? Balik tanong niya. Sa halip na sumagot ay umupo si Gray sa upuan sa kanyang tapat. I don't know why, but I can feel that you don't like me here. Wika nito na tumitig sa kanya. Do you hate me? He added. Did she hate him? There was a reason for her to feel that way, but hate was strong a term. Naiinis siya, oo, dahil si Gray ang naging sanhi kung bakit nawala sa kanya ang pangarap para sa kanyang pamilya. Alam niyang hindi nito iyon sinadya pero nadadagdagan ang rason kung bakit siya naiinis sa lalaki. Ang pagtatrabaho rito ng mga magulang niya, ang engkwentro nila sa daan at ang katotohanang naggugwapuhan siya rito. I don't hate you. I just don't like you. His eyes held hers. He nibbled on her lower lip, waiting how he would retaliate. He blinked and wound his hair with his hand. Why? Hindi nito inalis ang paningin sa kanya. He was looking intently at her faces every moment and every movement. Si Ranaya na ang unang nag-iwas ng tingin. Kahapon, natatandaan mo ba yung tricycle na nakasalubong mo dyan sa daan? Kunot noong tumango ang lalaki. Sakay ako ng tricycle na yun kahapon. At ikaw, matapos mong pasadsadin ang tricycle sa kakawate, ay mabilis mo pang pinatakbo ang sasakyan mo, leaving us eating dust. You didn't even bother to say thank you.
Nagmamadali ako kahapon dahil nag-aalala akong wala nang mabibili sa palengke dahil masyado ng hapon. At it also wasn't my intention na pasadsadin ang tricycle sa gilid ng daan. I know I should have given way, but I'm sorry. Well, what was done was done. Kibit balikat na saad ni Ranaya. I'm sorry, really. Huwag na lang nating pag-usapan. Pagtatapos niya sa usapan dahil ayaw na rin niyang banggitin kay Gray ang iba pang rason kung bakit hindi niya ito gusto o kung bakit naiinis siya rito. So, can we be friends now? Friends? She said incredulously. Yes, magkaibigan. There's no need for us to be friends. Bukas uuwi na ako sa Manila. Pero dito ako titira. Magiging magkapurok na tayo, Ranaya. Titira ka dito. Nandoon pa rin ako sa Manila. So, friendship between us is impossible. Acquaintance? That's the proper term. Okay, I get it. Gray shrug. So, anong ginagawa mo? Sa pasasalamat ni Ranaya ay pang-iiba ng lalaki ng usapan. Hindi ka pa rin aalis. No, we're acquaintances, right? I want to help you. But first, tell me what you are going to do with that. Turo nito sa mga sili na tinatanggalan niya ng buto. Doon ka na lang kaya sa labas. Nakakahiya naman sa'yo kung kikilos ka dito. Bisita at amo ka ng amang ko. Walang kaso sa akin yon. Parang tatay na rin naman ang turing ko kay Uncle Joe. Parang mag-best friend na nga sila ni Papa. Masaya akong makatulong. Uy, anong ginagawa ninyong dalawa? Tanong ni Ray na pumasok sa kusina. Lumapit ang pinsan ni Ranaya habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanila. Para saan yan? Turo nito sa mga sili. Magluluto ako ng lumpiang sili, sagot niya. Lumpiang sili it is, saad ni Gray dahil tila nasagot na ang tanong nito kanina. Mukhang masarap yan, komento ni Ray. Masarap, kaya gusto kong itry na lutuin. Nagpasalamat si Ranaya sa pagdating ng pinsan. Ang presensya nito ay nakatulong para mawala sa isip niya ang kakaibang tensyon sa pagitan nila ni Gray. Maliban sa inis, naroon ang kakaibang damdamin sa pagitan niya at ng lalaki na hindi niya mabigyan ng pangalan. Nakahinga siya ng maluwag na mag-volunteer si Gray sa pagtulong sa pag-iihaw ng ulam para sa kanilang tanghalian. Pasulyap-sulyap si Gray sa kanyang papa at kay Ranaya na patuloy na nagkukwentuhan habang naghihintay sila ng kanilang tanghalian. Katulong niya sa pag-iihaw sa silong ng mangga ang ama ng dalaga. Niyaya silang mag-ama ng ina nito na roon mananghalian and they were happy to oblige dahil magaan talaga ang kanilang loob sa pamilya Ladero. Ranaya was smiling at his father all throughout, bagay na hindi nito magawa sa kanya. Ramdam niya ang disgusto sa kanya ng dalaga. There was admiration in her eyes when they first met, pero bigla iyon nagbago sa hindi niya malamang dahilan. Kanina nga, inamin nito na hindi siya nito gusto. He was to blame. Aminado siya roon. Hindi pa kasi siya sanay sa makitid na daan ng kanilang purok, kaya nag-alangan siya na isang maling galaw ay pupulutin ang sasakyan niya sa palayan. Nakita na lang niya ang tricycle na tumatabi sa gilid, kaya hindi na rin siya kumilos. Nang makatabi nga iyon ay pinaandar na lang niya ang sasakyan ng basta, gaya ng kwento ni Ranaya. Umasa siya na sa paghingi ng dispensa ay magiging paayos ang pakikitungo ni Ranaya sa kanya, lalo na at malapit siya sa mga magulang nito. He was excited to know her. Bukang bibig kasi ni Ray ang pag-uwi nito sa Zambales. Nakita niya ang admirasyon sa mga pinsan ni Ranaya kapag binabanggit ng mga ito ang dalaga, maging sa mga magulang nito kapag nagkukwento tungkol sa anak. 5 magkakapatid sina Ranaya at panggitna ito. Ayon sa kwento ng magulang nito, ang panganay na si Marife ang nagpaaral kay Ranaya ng education. Mahirap lang ang pamilya Ladero, tulad ng iba pang taga roon, kaya nag-aral ng mabuti si Ranaya at nagtapos ng may honor. Isang rason din marahil kaya natanggap ito sa isang bangko kahit education graduate ang dalaga.
Nang kumikita na si Ranaya ay ito na ang nagpaaral sa nakatatandang kapatid na si Maricel na huminto sandali sa pag-aaral at maging kina May at Belia. She became the breadwinner of the family, lalo na mag-asawa na ang panganay nitong kapatid. Si Ranaya rin daw ang nagpaayos ng bahay ng pamilya nito. Ngayon ay isa na itong manager sa bangko kaya mataas ang tingin ng mga pinsan. Pero kahit na ganoon ay madali pa ring lapitan ang dalaga. Ang kwento ni Naweng, kapag nangangailangan daw sila ay hindi nagiging madamot sa kanila si Ranaya. Madaling lapitan. She seemed tough, lalo na kapag nakikita siya. But she had a kind heart. Maliban doon, napakaganda nito. Sa larawan unang nakita ni Gray si Ranaya. Naka-display kasi ang larawan ng magkakapatid sa sala ng bahay ng mga ladyero. She was beautifully grinning in the picture. At ngayon na nakikita niya ang dalaga na nakangiti sa kanyang papa, gusto rin niyang maranasang idirekta naman ito ang ngiti sa kanya. Isang kaibigan ang nag-offer kay Gray ng lupain sa Tikub. He was hesitant at first dahil may kalayuan iyon sa Maynila. Pero nang makita ng kanyang papa ang lupain at magustuhan ang lugar ay nagdesisyon agad siya na bilhin iyon. It was a perfect retirement place for his father. Tahimik at malayo sa polusyon. Patay na ang kanyang mama. Ang kanyang kapatid naman ay nasa Amerika at doon na nanirahan kasama ang pamilya nito. Nang unang beses na nakita ni Gray ang lupaing ibinebenta ay nagulat siya na hindi pa pala iyon develop. Liblib kung ituring niya dahil malayo sa kalsada. Pero nagustuhan niya ang purok maging ang mga tao, sariwa din ang hangin, tahimik ang paligid. Kahit siya ay gugustuhin doon na manatili sa kanyang pagtanda. Ngayon ay naumpisahan na ang pagpapatayo ng kanilang bahay pero pansamantalang natigil dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Sa ngayon ay isang kubo na itinayo sa loob ng lupain muna sila tumutuloy ng kanyang ama. Every weekend kung magtungo si Gray sa Purok 7. Madalang nang lumuwas sa Maynila ang kanyang papa dahil siya na ang nagmamanage ng construction business nila roon. Samantalang ito ay inaabala ang sarili sa pag-aalaga ng mga hayop. May babuyan na sila at maliit na manukan. May mga tanim na ring palay sa paligid ng bahay. Ang sabi nga ng kanyang ate, mas mukha raw lumusog tingnan ang kanilang papa magmula nang manatili sa probinsya. If he got married, he wanted to settle there too. It was too serene, too beautiful. Gray, sabay na kayong umuwi bukas ni Ranaya. Nakuha ang atensyon ni Gray nang sinabi ng kanyang papa. Naku, wag na po. Magko-commute na lang po ako at baka mapalayo lang siya. Inasahan na niya ang pagtanggi ng dalaga. Magkalapit lang ang Makati at ang Pasay Iha. Nakangiting saad ng papa niya. Nakakahiya po kasi, tugon pa rin ni Ranaya. Sige na Iha, mas mapapanatag ako na may kasama si Gray na bumibiyahe. Pamimilit naman ng ama ni Gray. Sige po. Napangiti si Gray nang sa wakas ay marinig ang tugon ni Ranaya. Anong oras ka ba uuwi bukas? Tanong din niya. Hapon, around 4. Okay, it's 4 then. Nginitian niya si Ranaya. Natigilan naman ang dalaga saka nag-iwas ng tingin. Napailing na lang siya sa aksyon nito at muling pinagtuunan ng pansin ang niluluto. Naging busy si Ranaya buong maghapon dahil sa pagluluto ng mga handang pagkain. Nakahinga lang siya ng maluwag nang matapos na rin sa wakas ang handaan. Ngayon ay nagkukumpulan na ang kalalakihan at nagumpisa ng mag-inuman. Maging ang mga pinsan niyang babae ay nagkayayaang mag-inuman. Niyaya siya ng mga ito pero tumanggi siya. Marami pang mga gawain sa bahay at may mga bisita pa rin kailangang asikasuhin. Ang kanyang ama naman ay umiinom ng kasama si Mr. Montenegro, ang papa ni Gray. Mukhang mabait ang matanda kaya naging magaan ang kalooban niya rito. Nakita ni Ranaya si Gray, nakaumpukan ang mga pinsan niya sa isang mesa. Gin ang iniinom ng mga ito at tubig o juice naman ang chaser. Inaasahan niyang tatanggi ang lalaki dahil mukha itong hindi manginginom. Pero hayon nga at nakikipag-inuman na. Ranaya, ilagay mo muna sandali ito kina kuya mo. Inabot kay Ranaya ng kanyang ina ang isang mangkok ng adobong pampulutan. Sandaling iniwan niya ang ginagawang pagsasalansa ng mga gamit sa kusina.
Si Belia ang nag-aalaga kay Daniel. Hindi nakauwi ang ate Marife at asawa nito dahil may seminar ang kanyang bayaw sa school. Si May naman ay mamaya pa ang uwi mula sa trabaho. Wala ang kapatid nilang si Ate Sel at nasa abroad at nagtatrabaho. Ano yan? Tanong ng pinsan ni Ranaya na si Kuya Jumer. Ang tinutukoy ay ang dala niya. Adobong manok, tugon niya. Wala na yung lumpiang sili. Ubus na, masarap ba? Tanong niya habang nakangiti. Oo, gustong gusto nga ni Gray. Binalingan ni Kuya Jumer si Gray. Kinailangan din tuloy balingan ni Ranaya ang lalaki. Yes, masarap, tugon naman ni Gray. Salamat, tipid niya ang saad. Sa susunod na uwi mo, magluto ka ng ganoon dagdag pa ni Kuya Jumer. Kailan pa kaya ang susunod na uwi niyan? Baka sa susunod na taon na. Dugtong naman ni Jeff, isa rin sa mga pinsan niya. Kaya nga, dapat sa susunod mong uwi dito, may makilala kaming boyfriend mo. Ilang taon ka na nga? Baka mamaya matulad ka kay Auntie Glo na tumandang dalaga na lang. Sayang naman. Inungusan ni Ranaya si Kuya Ralph dahil sa sinabi nito. Magto-29 na yan, si Jeff ang sumagot. Nakaedad niya pero may asawa na. Ay naku, delikado. Gusto mo kami na lang ang maghanap ng boyfriend para sa'yo? Pinaikot uli ni Ranaya ang mga mata dahil sa sinabi ni Kuya Jumer. Malapit siya sa mga pinsan kaya nagagawa siyang biru-biruin ng ganon. Pwede ba? Tigilan niyo ako at hindi ako tatandang dalaga. Huwag kayong mag-alala, sagot niya. Ang tagal naman kasi. Ikaw ba, Gray? May girlfriend ngayon? Si Kuya Jumer. I'm single, tugon ni Gray sabay sulyap sa kanya. Ayun baka type mo tong pinsan ko. Hindi pa man boto na kami sa'yo. Maganda naman siya at matalino. Nag-init ang mga pisngi ni Ranaya dahil sa panreretong ginawa ni Kuya Jumer na sinigundahan pa ng iba niyang pinsan. Inis na inira pa naman niya si Gray nang marinig niya ang pagtawang tugon nito. Utang na loob. Bakit ba ako ang napagtripan ninyo? I can find my own husband. Huwag niyo akong ipagtulakan sa kung kani-kanino. Nakasimangot na wika niya. Makaalis na nga. Huwag kayong magpakalasing Aniya sa mga pinsan, saka nainis na umalis. Bago tuluyang nakaalis ay nasulyapan niya si Gray na seryosong nakatingin sa kanya habang may mga ngiti sa labi.